Una sa lahat, ilang lugar sa Luzon lubog pa rin sa baha dahil yan sa matinding ulang dulot ng bagyong Christine. Sa Batangas, stranded sa bubong ang ilang residente dahil sa lagpas taong baha. Sa Isabela kung saan naglandfall ang bagyo, ramdam ang malakas na hangin. Nilipad ang mga sanga ng puno. Sa Camarines Sur, stranded sa kalsada ang maraming motorista, pati mga maghahatid ng tulong, hindi na makadaan. Ang iba pang update kaugnay sa bagyong Christine, abangan dito sa Frontline Pilipinas. Live mula sa himpilan ng News 5. Simulan na ang balitaan dito sa Frontline Pilipinas. Magandang gabi Pilipinas, ika-24 na araw ng Oktubre, taong 2024. Kasama ang buong pwersa ng News 5. Narito naman po ang frontline na balita. 4 na bata sa Catanduanes patay sa landslide. Patay din ang bus driver na natrap sa kanyang sasakyan sa Naga City. Alamin ang update sa galaw ng bagyong Christine na posible raw mag-U-turn pabalik ng bansa. 2 pang low pressure area binabantayan din. Magamang Villafuerte ng Camarines Sur bumuelta sa mga nang iintriga sa kanilang bakasyon sa Siargao at pamimigay ng cash sa mga stranded. Buong Terminal 1 ng NAIA walang tubig simula pa kahapon. Binatilyong nakikipag-date sa dalampasigan sa Lapu-Lapu City, tinangay ng alon. Kanyang girlfriend halos himatayin sa pag-iyak. At mag-ingat sa mga gumagamit ng fake account na scammer pala ng donasyon para sa mga binagyo. Lagpas tao ang baha at may sumadsad pang 2 sasakyang pandagat sa Batangas. Nasa pool din sa video ang mga inililikas na residenteng sakay ng bulldozer. Live mula sa Lemery, Batangas, nasa frontline ng balitang yan, si Rainiel Pawid. Rainiel, kumusta ang lagay ng panahon dyan sa mga oras na ito? Cheryl, malaking bahagi nga ng Lemery, Batangas yung lubog sa baha. Dahil pa rin yan sa bagyong Katrina. No? Ito nga, nung binisita natin yung doon sa may coastal area, yung ilan sa ating mga kapatid ay hindi na nakalikas dahil sa bilis ng pagtaas ng tubig. Nangangatog sa lamig at bakas ang takot sa mga mukha ng mag-anak na ito mula sa barangay Nonong Castro sa Lemery, Batangas. Tanging tuwalya ang nagsisilbi nilang panangga sa ulan habang nasa bubong ng bahay. Sa lakas ng ulang dulot ng bagyong Christine, lagpas tao na ang baha. Nandun po sila sa bubong, kasama pa yung nanay ko na bedridden, iniyakit po nila sa itaas ng bubong. Opo. Sige po, bali yung tubig dagat tsaka baha, naghalo na po. Opo, ganun din po dahil malapit din po kami sa dagat. Wala na, baha, lubog na sa baha lahat. Kasamang inanod ng baha ang mga pira-pirasong sanga ng puno. Ang mga troso halos bumalot na sa bahay na ito. Sa barangay malinis, marumi at maputik na tubig ang bumalot sa kalsada. Pinasok na rin ng tubig ang ward at emergency room ng Batangas Provincial Hospital sa Lemery. Dahil dito hindi muna tumatanggap ng pasyente ang pagamutan. Isinakay naman sa bulldozer ang mga residenteng ito para makatawid sa rumaragasang tubig sa Kalatagan. Sa Sitio Prenza, lubog ang mga bahay. Sa Lipa City, umapaw ang creek na ito. Halos zero visibility naman ang kalsadang dinaanan namin sa bayan ng Kalaka. Nakatabingi ang mga poste at halos matumba na sa kalye. Kaya puspusan naman ang pagsasaayos dito. Nagkaroon din ng landslide sa barangay Tamayos sa Kalaka pa rin. Napaatras tuloy ang ilang sasakyan. Pero ang mga rider na ito sinuong ang landslide para makadalo sa lamay ng kaanak. Saan umuwi na diretso dito kasi? Ang layo na. Ang layo na pag umikot pa kami sa kabila. Nakatakot siya. Nakakatakot. May patay din kami. Bochos kami sir. Kasi emergency rin.
Halos matumba na rin ang posteng ito sa bayan ng Lian. Mga kable na lang ng kuryente ang humaharang. Lubog din ang buong kalsada na ito sa Prensa Highway. Sa bayan naman ng Ibaan, balot na rin ng baha ang kahabaan ng kalsada sa Barangay Malainin. May gulong pang inanod. Tuloy-tuloy rin ang ulan sa Balayan kaya lubog sila sa tubig. Sa kasagsagan ng bagyo, sumadsad ang isang motor tanker at isang roro sa Batangas Port. Ayon sa Philippine Coast Guard, may tumagas na langis mula sa sumadsad na motor tanker Cassandra. Cheryl, dahil nga sa bagyong Christine, mistulang ghost town na itong buong Lemery. At kanina na naglibot-libot tayo rito, bukod sa kawalan ng supply ng kuryente at supply ng tubig, problema ngayon ng ilang mga residente dito yung kawalan din na makakain at maiinom nga sa buong magdamag. Ayan yung tinitignan pa natin dito sa mga local authorities ngayon na bukod sana doon sa pag-rescue sa kanila, sa kanilang mga bahay ay makapagpaabot din ng kahit kakaunting pagkain doon sa mga designated na evacuation center ngayon dito. At ngayon pasado alas 5 ng hapon, dito talaga naramdaman natin yung lakas ng bugso ng ulan dahil yung volume ng tubig ay dire-diretso. Sinabayan pa yan ng malakas na hangin. Dito sa ating kinatatayuan, sa mismong poblacion area ay nakahanap kami ng kakaunting silungan na may metal brace pero sa ngayon ay sulang matutuklap na rin maging ito nga bubong dito sa ating kinatatayuan. Cheryl. Maraming salamat at mag-iingat kayo dyan, Rainiel Pawid. 2,000 residente ang inilikas sa Isabela kung saan naglandfall ang bagyong Christine. Nagpabaha rin ang umapaw na ilog. Live mula sa Ilagan City, nasa frontline na balitang yan si Elaine Fulencio. Elaine, ilang barangay ang binaha dyan at gaano kalakas ang bagyong naranasan nyo? Julius, malakas na hangin na may pagbugsong ulan ang naranasan dito sa Ilagan City, Isabela kaninang madaling araw at aabot nga sa mahigit 20 barangay ang binaha dahil sa bagyong Christine. Winawasiwas ng hangin ang mga sanga na ito dahil sa malakas na hanging dala ng bagyong Christine. May mga naputol pang sanga. Pabugso-bugso rin ng malakas na ulan. Madilim din ang paligid dahil nawalan na ng kuryente sa lugar. Ayon sa Isabela PDRRMO, kahit naglandfall sa Divilacan ng bagyong Christine, hindi raw ito gaanong nagdulot ng pinsala. May ilang puno lang na natumba pero wala raw binahang lugar. Pero sa Ilagan City, aabot sa 22 barangay ang binaha. Kabilang sa mga binaha ang ilang bahagi ng Barangay Bagong Bayan, maging ang mga alagang hayop kasama sa mga inilikas gaya ng baka, manok, pato at baboy. Paliwanag ng Ilagan CDRRMO, catch basin kasi ang syudad. Kaya kahit hindi pa malakas ang ulan, dito naiipon ng tubig mula sa matataas na lugar. Aabot na rin daw sa 2,000 residente ang nasa evacuation center pero may ilan namang nakituloy sa kanilang mga kamag-anak. Maulanan, kawawa naman ng mga baboy. Alangan na magkisiksikan pa kami doon. Tuluyan na ring umapaw ang Pinacanuan River sa Bacolod Bridge. Lampas taon na tuloy ang taas ng baha sa ilang bahagi ng Barangay Bacolod. Naabutan ng News 5 si tatay na nagbabangka patawid. Lumikas na raw sila pero kinailangan niyang bumalik para kunin ang mga alagang manok. Yung mga alaga namin, kasi sayang naman pagpabayaan mo sila. Tuloy-tuloy naman ang pamamahagi ng relief goods para sa mga apektadong residente. Julius, mula kanina hanggang ngayon ay hindi na ganoon kalakas yung hangin. Tumigil na rin yung pag-ulan at tiniyak naman ng provincial ng Isabela na walang naipaulat na nasaktan, nasawi o nawawala sa kasagsagan ng bagyong Christine dito sa Isabela. Julius? Maraming salamat, Elaine Fulencio. Sa loob mismo ng mga bus o sa terminal na natutulog ang mga stranded na pasahero sa Camarines Sur, pati ang mga maghahatid ng tulong hindi na rin makatawid. Nasa frontline ng balitang yan si Ria Fernandez. Malalaking truckman o mga motorsiklo hindi na nakaabante mula San Fernando, Camarines Sur. Abot dibdib na kasi ang baha sa mga kasunod na bayan, lalo na sa Milaor. Kabilang sa hindi nakatawid sina Alvin na magdadala sana ng pagkain sa mga binahang kamag-anak sa Naga City. Ang gagawin lang namin, ma'am, babangka na lang namin papuntang Naga. Hanap kami ng bangka. May mga motorista ring napaatras na lang.
Ang mga truck na may dalang relief goods, sinuong naman ang baha. Nakisabay na rin ang mga gusto ng makauwi. Sa Pamplona naman, fully booked o di kaya'y sarado ang mga accommodation establishments. Kaya ang mga stranded na pasahero at motorista sa bus stop na nagpapalipas ng gabi mula pa noong Martes. Dahil ilang araw ng stranded ang mga pasahero, nagsilbing tahanan na nila ang mismong bus na sinasakyan. Bumababa na lang sila kung kinakailangan gumamit ng palikuran, kumain o magpalamig sa labas. Gaya ni Marcel na galing Cubao at papunta sanang Dulag, Leyte para sana mag-alaga ng kaanak na may sakit. Bibiskwit na lang po kami sa tanghali, isang beses na makikakain sa isang araw, tanghalian lang talaga. Maya-maya umiihi, buti nga ngayon hindi na kami nasisingil. Si Alejandro naman, nagalaw na ang budget niya para sa binyag sana ng kambal niyang anak dahil stranded. Sobrang hirap po, yung mga anak ko nagkakasakit na po, nagkakaubot sipon na. Naiintindihan naman ng mga bus driver ang himutok ng mga pasaherong gusto na lang bumalik ng Maynila at magpa-refund. Pero wala raw sa kanilang desisyon, kaya ang tangi na lang magagawa, hintaying humupa ang baha. Nagbabalita mula sa Frontline, Ria Fernandez, News 5. Bumuelta ang mag-aamang Villafuerte sa mga batikos online. Kine-question na ang kanilang pagliliwaliw daw sa Siargao habang binabagyo ang Bicol region. Nagbabalik si Ria Fernandez. Habang binabayo ng bagyong Christine ang Camarines Sur, nag-viral naman ang litrato ng pagbabakasyon sa Siargao ng mag-amang sina Camarines Sur Governor Luigi Villafuerte at 2nd District Representative El Rey Villafuerte. Binahatuloy sila ng batikos. Nasundan pa yan ngayon ng isa pang viral. Ang pamimigay ng 500 pisong cash ni Camarines Sur 5th District Representative Migs Villafuerte. Sakay ng paddleboat, pinuntahan niya ang mga residente at inabutan ng pera. Meron namang mga napasmile sa ayuda. Pero tanong ng ilang netizens, aanhin ng 500 pesos kung stranded ka naman sa baha. Dumepensa naman ang ama ni Migs. Ako namimigay rin ako ng 500, 1,000. Walang masama doon. The best thing we can do is just give them cash for now. Hindi lang naman din pamimigay ng pera ang inatupag ni Kong Migs. Kinausap din niya ang mga residente. Meron din daw karagdagang relief goods na paparating. Si Congressman El Rey naman, giniit na fake news ang tungkol sa pagliliwaliw umano nila sa Siargao habang bumabagyo. Desperado, sinungaling at mga ulol daw ang mga kalaban niya sa politika na nagpakalat umano ng fake news. Totoo raw na nag-Siargao sila pero Lunes pa lang ay nakauwi na sila bago pa humagupit ang bagyo. Pati si Gov Luigi, pinabulaanan ng akusasyon. Di po yung totoo. 24/7 po kami nakamonitor, nag-evacuate. Kanina, sumakay ng rescue boat sina Kong El Rey at Gov Luigi para tingnan ang lawak ng pinsala. Patuloy rin silang nagbibigay ng update. Nagbabalita mula sa Frontline, Ria Fernandez, News 5. Umapit ng maigpit sa puno ng nyog ang isang lalaking na-trap sa gitna ng baha sa Camarines Sur. Nasa pool din sa video ang isang bus na halos lamunin ng tubig. Nasa Frontline ng balitang yan, si Brian Basa. Nagmistulang submarine ang pampasaherong bus na yan sa gitna ng hagupit ng bagyong Christine sa Pulangi, Albay. Umabot na kasi sa windshield ng bus ang taas ng tubig. Kwento ng uploader, biyaheng Legazpi, Naga City ang bus. Nagulat na lang daw sila nang biglang tumaas ang tubig pagdating sa Pulangi. Bumabaha naman po doon, pero hindi yung mga ganun biglaan. Wala talagang magre-rescue. Yung mismong rescuers na vehicles na gamit were subjected also to rescue. Dahil sa tindi ng agos ng baha, nagdesisyon ang bus driver na ihinto ang biyahe. Kinabukasan na nasagip ang mga sakay ng bus. Nagsilbi namang evacuation center ng mahigit 80 pamilya ang Pulangi Parish Church dahil pa rin ito sa matinding baha. Sa bayan naman ng Libon, bangkay ng natagpuan ang isang lalaki sa kasagsagan ng rescue operation ng Philippine Coast Guard. Nalunod daw ang biktima matapos matrap sa binahang bahay. Ayon sa Public Safety and Emergency Office ng Albay, record-breaking ang ulan sa probinsya. Pumalo sa higit 500 millimeters ang buhos ng tubig sa loob lang ng isang araw. Katumbas yan ng 2 buwang pag-ulan.
Sa gitna naman ng rumaragasang baha sa Nabua, Camarines Sur, naispatan ang isang lalaking buwis buhay na nakakapit sa puno ng niyog. Mula umaga hanggang hapon, mahigpit na nakayakap ang lalaki sa puno. Tuluyan lang siyang na-rescue gamit ang bangka. Pero dahil rumaragasa ang tubig, pahirapan pa bago siya naisampa sa rescue boat. 26 na residente naman, kabilang ang 15 bata, ang nasagip sa Maharlika Highway sa Baaw, Camarines Sur. Nagbabalita mula sa Frontline, Brian Basa, News 5. Tulong-tulong ang mga rescuers sa paglikas ng mga stranded na residente sa Caloocan. Perwisyo rin ang inabot ng mga commuter at motorista sa binahang kalsada. Nasa frontline ng balitang yan si Gary De Leon. Dahil sa hanggang dibdib na baha, nakabangka na ang mga rescuer sa Barangay 32 sa Maypao, Caloocan. Pakay nilang ilikas ang mga stranded na residente. Karamihan nasa loob pa ng mga eskinita. Naging gabay naman ng mga rescuer ang isang habang lubid para mahatak ang banggang papuntang evacuation center. Ilang tauhan naman ng barangay ang nagkasugat sa paa at binti habang tumutulong sa paglikas. Habang ang mga residente lagi na raw kinakabahan sa tuwing bubuhos ang malakas na ulan. Natatakot na po ulit ako kasi nangyari na po nung Karina tapos naulit na naman ngayon. Kabilang sa mga inilikas si Rosemary. Umabot na raw hanggang ikalawang palapag ng bahay niya ang baha. Sabi ko, eto na naman yung baha. Eto na naman kami. Pangalawang inabot na po yan. Yung nakaraan din po, inabot na rin po yung taas namin. Sa A. Mabini Street, kita ang pagragasa ng baha. Naiipon ng tubig sa mababang lugar. Kaya ang ilang nakamotor tulad ni Apolinar, nagdalawang isip na dumaan sa gahitang baha. Babalik muna sa amin, tapos mamaya bumalik na lang ulit. Pagka hindi na umulan. Siguro mga 1 oras, 2 oras, wala na yan. Itinulak na lang ng ibang rider ang kanilang motor para hindi masira. Wala na ring magawa ang iba kundi lumusong na sa baha. Bandang alas 5 ng madaling araw nang humupa ang tubig. Nagbabalita mula sa Frontline, Gary De Leon, News 5. Sa pantalan na natutulog ang libo-libong pasaherong stranded sa Maynila at ilang probinsya. Live mula sa Manila Northport Terminal, nasa frontline ng balitang yan, si Gerard de la Peña. Gerard, kumusta ang sitwasyon dyan? Cheryl, dito sa Manila Northport ay nasa 150 o 160 ang bilang ng mga stranded na pasahero. Pero alam mo, kung susumahin natin ang lahat ng apektadong pasahero sa mga terminal sa buong bansa, ay aabutin ng libo ang hindi makabiyahe nang dahil sa bagyong Christine. Kanya-kanyang latag ng karton at mga lona ang nasa 100 pasaherong stranded sa Manila Northport Terminal. Kanselado kasi ang mga biyahe ng barko simula pa noong Martes. Si Rowena na uuwing Bacolod, magtatatlong araw nang natutulog sa lapag ng terminal. Sa dami ng bagahe niya, hassle na raw kung uuwi pa siya sa Alabang. Buti na lang may electric fan naman sa terminal. May pakain at libreng charging station din. Masakit na yung likod ko sa malamig yung lapag eh. Semento eh, walang choice eh. Kaya tis-tis. Sa tala ng Philippine Ports Authority, 14 na pantalan ang nagkansela ng mga biyahe dahil sa bagyo. Kaya pumalo na sa lampas 7,000 ang mga apektadong pasahero. Sa Parañaque Integrated Terminal Exchange naman, 30 pasahero lang ang stranded kanina. Karamihan sa kanila, pauwi dapat sa Bicol. Ang pamilya ni Esther, imbes na suungin ng baha, pauwi sa Cavite. Sa Pitex na lang daw maghihintay hanggang makabiyahe pa Albay. Pag umuwi kami, gagastos na po kami. Kaya sayang naman yung pamasahe namin, hindi dito na lang po muna kami. Si Aling Gemma naman, hindi rin makabiyahe, pero mas nag-aalala sa mga kaanak niya na binagyo sa Tabaco Albay. Kasi yung apo ko kasi may sakit. Kasi ako nagbabantay. Yun ang inaano ko po. Hindi ako mapakali. Kaya gusto ko po nang umuwi na po talaga. 13 flights naman ang kanselado sa 4 na airport, ayon sa Civil Aviation Authority of the Philippines o CAAP. Cheryl, kung tutuusin nga raw ay nabawasan pa ang bilang ng mga stranded na pasahero dito sa Manila Northport. At ayon dun sa mga piniling manatili dito ngayon sa pier, napangakuan daw sila ng mga otoridad na as soon as mabigyan ng go signal ng Philippine Coast Guard na makabiyahe ang mga bapor ay makakaalis din agad sila. Cheryl. Maraming salamat, Gerard de la Peña. Hindi pa nga tuluyang lumalabas ng bansa ang bagyong Christine, nakikita na agad itong babalik ng Philippine Area of Responsibility
At live mula sa Pag-asa Weather Center, nasa frontline ng balitang yan, si Camille Samonte. Camille, ano ang latest sa bagyo? Julius, huling namataan ang sentro ng Bagyong Christine sa dagat na sakop ng Santa Lucia sa Ilocos Sur. Patuloy na binabantayan ng Pag-asa ang galaw ng Bagyong Christine habang papalabas ito ng Philippine Area of Responsibility. Sa forecast, bukas ito lalabas ng bansa pero may posibilidad na umikot ito sa West Philippine Sea at bumalik sa loob ng PAR. Napanatili ng Bagyong Christine ang kanyang lakas habang patungong West Philippine Sea. May nakikita namang forecast scenario ang Pag-asa kung saan iikot ang Bagyong Christine sa West Philippine Sea at babalik sa loob ng PAR. Nakadepende ito sa magiging kilos ng namataang low pressure area sa silangan ng bansa na posibleng maging tropical depression. Mataas din ang tsansang pumasok ito sa bansa. Sa kabuuan, 2 LPA sa labas ng PAR ang binabantayan ngayon. Mataas ang tsansang maging tropical depression ng LPA sa bahagi ng Mindanao. Patuloy pa ring babayuhin ng malakas na ulan at hangin ang Northern Luzon. Patuloy ding uulanin ang Metro Manila dahil sa bagyo. Posible rin ang pagbaha at landslides kaya dapat mag-ingat. Trough o extension naman ng bagyo ang nakaaapekto sa ilang bahagi ng Visayas at Mindanao. Julius, posible pang lumakas itong Bagyong Christine habang patungo nga ito ng West Philippine Sea kaya hindi pa rin ibababa yung mga tropical cyclone signals sa mga susunod na araw kahit na makalabas na ito ng PAR. Yan muna ang latest update. Balik sa inyo dyan, Julius. Maraming salamat, Camille Samonte. Sa Isabela, naglandfall ang bagyo pero bakit Bicol Region ang pinaka-napuruhan? Pinaliwanag yan ng Pag-asa sa frontline report ni Camille Samonte. Sa Isabela sa Northern Luzon, naglandfall kaninang madaling araw ang Bagyong Christine. Pero pinaka-napuruhan sa bagyo ang Bicol Region. Maraming lugar sa Bicol ang nalubog sa malawakang pagbaha gaya sa Naga City, Camarines Sur. Maraming pamilya tuloy ang kinailangan na ilikas at sagipin. Paliwanag ng Pag-asa, malawak ang spiral rain bands ng Bagyong Christine at paulit-ulit na tumama sa Bicol Region. Mabagal din ang paggalaw ng bagyo, kaya't nakapaglabas ito ng mas maraming ulan nitong mga nagdaang araw. Possible na malaki yung area na coverage ni Christine tapos bumaba pa siya and then tumaas. So medyo nagtagal din, medyo nababad din yung Bicol Region sa mga pag-ulan. Pagtama ng bagyo sa Northern Luzon, mas malakas naman na hangin ang naranasan. Ayon sa Pag-asa, marami pa rin itong dalang pag-ulan. Pero di gaya sa Bicol, bumilis ang bagyo pagdating sa Northern Luzon. Kung titingnan din naman natin yung mga rainfall, marami din namang mga ulan or marami ding rainfall na naibagsak sa Northern Luzon. Although dito sa may Northern Luzon, nung medyo bumilis din yung takbo niya eh. So, naramdaman na agad yung mga signal pagdating sa may Northern Luzon area. Sa ngayon, nakikitang lalabas ang bagyo ng Philippine Area of Responsibility bukas. Nagbabalita mula sa Frontline, Camille Samonte, News 5. Showbiz, eto na nga! Mga kapatid, eto na nga ang mga maiinit na showbiz balita ngayong Huwebes. As a true queen with a platform, nananawagan ng tulong si Miss Grand International Philippines 2024 CJ Opiaza para po sa mga biktima ng Bagyong Christine. Sa kanyang recent IG post, humiling si CJ ng panalangin para sa mga nasawi at mga naulila dahil sa bagyo. Sabi pa po ni CJ, maaaring magpahatid ng tulong sa iba't ibang NGO at charitable institution na nagsasagawa ng relief operations. Pinost po yan ni CJ matapos ang kanyang stellar performance sa preliminaries ng Miss Grand International ngayon sa Thailand. Bukas na po ang finale ng kompetisyon. Let's go, CJ! Ito pa nga ang ating Cosmo o Miss Cosmo Philippines na si Atisa Manalo, nananawagan din po
Pero para naman mag-ingat ang publiko laban sa scammer. Sa kanyang FB, pinakita niya ang ilang screenshot ng pag-uusap ng isang nagpakilalang siya para mangalap ng donasyon. Napatanong tuloy si Atisa kung bakit may mga nananamantala at nanloloko sa gitna po ng kalamidad. Sa isa niya pang post, lumalabas na isang Jonathan Monus Misal ang pangalan ng sinasabing scammer. Ang parehong numero, dati na rin palang nanloloko. Muling paalala ni Atisa, hindi po siya nangangalap ng donasyon at kung ma-encounter nyo ang numero ng scammer, agad po itong i-report. At eto pa, magka-concert ang Pinoy band The Bloomfields para sa kanilang ika-2 dekada sa music scene. Ang Agsunta naman, may bagong EP para naman sa kanilang 10th anniversary. Nasa frontline ng balitang yan, si News 5 digital producer Von Belinario. Time out muna sa song covers ang Agsunta dahil para sa kanilang 1 dekada sa industriya, may pa kung sino tamaan EP ang banda. Naisip namin masyadong random yung message ng mga kanta. So may mga masakit, merong pang-letgo, merong in love. So parang kung sino tamaan, kasi kung kunyari may in love, hindi yun yung tatamaan. Kung may nasaktan or naglelet, siya naman yung tatamaan sa ibang song. Dahil ira na nga ng mga trending social media posts at iba't ibang paandar, game ang Agsunta na makisabay sa trend. Sa mga gusto namin gawin is magkaroon ng gimmick kami sa TikTok na pinagpaplanuhan naman. Actually, meron na kaming mga ideas and plans about it. Pero gusto din talaga namin sa TikTok naman kami magkaroon ng numbers. From one celebration to another, dahil ang isa pang OPM band na The Bloomfields, nagdiriwang naman ang kanilang ika-2 dekada sa music scene. Kaya naman ang kanilang big thing, ang anniversary concert na Biyaheng Mahiwaga. It's a long journey, has ups and downs, pero it was great kasi we learned so much, especially in music. It's all about us, all about the adventures nga, the kalokohan and stuff like that. So na-stitch niya yung buong concept because the song is very psychedelic and we're doing a psychedelic. Kasama sa pasabog ng grupo ang reunion sa dati nilang miyembro na si Dino Pascual. Nakasama pa nga siya sa rehearsal. It feels great. It feels amazing. Feels amazing. To be honest, it's just a privilege for me to be part of the journey. Nakilala ang The Bloomfields sa old groove style of music. Kabilang ang mga awiting Wala Nang Iba at ang rendition nila sa Ale. Abangan ang kanilang concert sa Finan Close sa Timog Avenue, Quezon City. Nagbabalita mula sa Frontline. Von Belinario, News 5. Susunod, 3 magkakapatid at kanilang pinsan patay sa landslide sa Catanduanes. Driver na natrap daw sa baha sa Naga City natagpuang patay sa loob ng bus. Pagbaha sa Lingayen, Pangasinan, pinalala ng storm surge at high tide. At Ellen Adarna, nanganak na sa first baby nila ni Derek Ramsey. Abangan na ang lahat ng yan sa pagbabalik ng Frontline Pilipinas. Mga kapatid, Julius Babaw po, nasa Middle East o saan mang dako ka ng mundo, manatiling may alam at may pakialam sa mga mainit na balita dito sa ating bansa. Simulan po natin ang bawat araw sa tuloy-tuloy na balitaan sa Frontline. Mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5. Bukod sa mataas pa rin ang baha, problema ng mga taga-Naga ang pagkain. Ang ilang tindahan nga, bukod sa nagkakaubusan ng paninda,
nilooban na rin. Live mula sa Naga City, nasa frontline ng balitang yan si Gio Robles. Gio, kumusta ang ating mga kapatid dyan? Julius, kumakalam na sikmura at walang malinis na inuming tubig ang dinadaing ng maraming Nagaenyong pinakaapektado ng malawakang pagbaha. Hindi lang mga bahay at ari-arian ang pinalubog ng Bagyong Christine, kundi maging buhay ng ilang residenteng hindi pinala. Kawawa naman po sa tatay. Hindi po magalaw-galaw ng mga pulis dito sa Naga. Patay na nang madiskubre sa loob ng bus ang lalaking yan. Kasagsagan noon ang pagbaha sa Bicol Central Station sa Naga City. Kwento ng mga nakakita. Bus driver ang natagpuang lalaki. Posibleng natrap siya sa baha. Bago nakita ang bangkay, narinig pa raw nila ang lalaki na humihingi ng tulong. May naririnig kaming sigaw. Hinahanap namin, gawa ng madilim naman. Saka hindi ko namin siya makita. Kinaumagahan na po namin na laman. Siya na pala yun. Ito ang Bicol Central Station pero maging ito binaharin. Kung makikita ninyo ay abot pa sa halos bewang ang baha sa tapat ng bus terminal. Suma total, aabot sa higit 50 bus ang nasira matapos lumubog sa baha. Kaya kanselado pa rin ang mga biyahe sa Bicol Central Station. Sa sentro naman ng Naga, hindi pa rin humuhupa ang tubig. Ang ilang residente, mangiyak-ngiyak nang matrap sila sa baha. 26 na pamilya ko nandyan. Wala man lang nag-rescue. Yung anak ko may sakit. Walang gatas. Si Joel naman, ilang oras din natrap sa bahay nila, kaya halos hubot-hubad na siya ng ma-rescue. Wala na po kaming damit, wala kaming gamit, lahat, everything. Natulog kami sa bubong. Hindi rin nakaligtas sa hagupit ng bagyo ang ilang turista. Ang dream vacation nila naging bangungot. Taga Bacolod kami, sir. Tapos may kami dapat nga event. Kaso kay natimingan gid kami sang bagyo, na-strap kami diri sa BAF. Ayon sa Naga City LGU, halos 10 barangay pa sa lungsod ang lubog sa tubig. Ang iba nga, ginawa ng balsa ang puno ng saging. May mga lumusong na rin sa tubig dahil wala nang makain. Yun nga lang, nagkakaubusan na rin ng supply kahit sa mga supermarket at mga tindahan. Kailangan namin ng tubig at pagkain. Tum na kami, wala nang makain. Dahil sa gutom, ilang tindahan ang nilooban na. Yung mga panig namin, yung iba wala na. Naliman, nakawan po. Julius, pumalo na sa 26 ang bilang ng mga nasawi sa buong Kabikulan ayon sa mga otoridad. Sa bilang na yan, 14 ang mula dito sa Naga City. Nauna nang sinabi ng Police Regional Office ng Bicol na karamihan po sa mga nasawi ay biktima ng pagkalunod. Samantala, hindi pa rin madaanan ang maraming pangunahing kalsada dito sa Naga kaya hindi pa rin makapasok ang mga sasakyan lalo na mula sa Metro Manila. Nagpapatuloy naman ang search and rescue operations sa mga lugar na napuruhan ng pagbaha. Samantala, ayon sa Naga LGU, walang tigil ang pamamahagi ng relief packs. Bukod pa yan, Julius, sa tulong mula naman sa mga non-government organization. Balik sa iyo. Maraming salamat, G. Robles, at mag-iingat kayo dyan. Hindi rin nakaligtas sa hagupit ng Bagyong Christine ang mga taga-norte, isa sa napuruhan ang probinsya ng Pangasinan. Live mula sa Binmali, Pangasinan, nasa frontline balitang yan, si Kari Kitor. Kari, anong lugar dyan ang binaha? Gigi, mahigit 37,000 na pamilya ang matinding binayo ng Bagyong Christine rito sa Pangasinan. Ayon sa mga lokal na opisyal, marami-rami na rin sa kanila ang nagkusa ng lumikas habang maaga pa. Yun nga lang, nagsisimula na rin daw mapuno ang ilang evacuation center. Hanggang tuhod na baha ang bumulaga sa mga residente sa kahabaan ng A.B. Fernandez Avenue sa Dagupan, Pangasinan kaninang madaling araw. Hirap dumaan ang ilang motorista pati mga pampasaherong jeep, kaya ang ilang residente napilitang maglakad. Hanggang dito, ang lalim kasi ng tubig, di kaya ng motor. Sobrang hassle. Nawasak din ang bahagi ng kalsada sa may Baywalk dahil sa naglalakihang mga alon. Sa Lingayen, Pangasinan hanggang bewang din ang baha sa bahaging ito ng Baywalk. Malakas din ang hampas ng hangin
at malalaki ang mga alon. Pinalala rin ng high tide ang storm surge o daluyong kaya lalong tumaas ang baha. Kagabi ate hindi kami nakatulog doon kasi tumaas yung tubig doon eh. Natatakot kami baka abutin yung pinagtutulugan namin doon. Dahil sa maghapong ulan, higit kalahati ng buong bayan ng Lingayen ang lubog sa baha. Ayon kay Mayor Leopoldo Batawil, napupuno na ang mga evacuation center nila, partikular sa siyam na coastal barangay. Isa sa mga maagang lumikas si Rosenda na taga-barangay Manibok. Takot kami kasi alam na namin pag ganitong nandito yung bagyo, talagang tatas talagang tubig. Lalo na pag sa dagat. Yung storm surge na kung saan ay sumakop sa shorelines yung high tide. Pagdating ng low tide, hopefully may ibsan na ulit. Sa bayan ng Binmalay naman, sumadsad ang isang tanker na papunta sanang Suwal, Pangasinan. Binayuyan ng malakas na hangin at mga alon. Tiniyak naman ni Pangasinan Governor Ramon Gico na minomonitor nila ang sitwasyon. May naka-preposition na mga food packs that they could use. All roads are passable at this time. So then I don't think that yung logistics will be an issue. Gigi, simula nung naranasan natin yung malakas na pagbuhos ng ulan dito pasado 1:00 ng hapon, hanggang ngayon wala nang tigil yung pagbuhos at sobrang lakas pa rin ng ulan. Sa katunayan, dito sa evacuation center na ito sa Binmalay, kung nasaan tayo ngayon, nawala na ng kuryente, biglang nag-brown out pasado 6:00 ng gabi at hanggang ngayon ay hindi pa bumabalik ang kuryente. Sinisikap daw ng mga otoridad na paanda rin na yung generator, pero sa ngayon pahirapan din dito dahil nga madilim at walang kuryente. Dulot na rin ng malakas na ulan dahil sa bagyo. Nasa 100 daw ang katao na nananatili ngayon dito. Samantala sa kabuuan naman, umaabot na sa halos 1,000 pamilya o higit 3,400 na katao ang inilikas sa buong Pangasinan. Balik sa iyo. Maraming salamat, Kari Kitor, at mag-ingat kayo dyan. Isinailalim sa state of calamity ang ilang lugar sa bansa dahil sa hagupit ng bagyong Christine. Kasama riyan ang 6 na lugar sa Bicol Region, gaya ng Albay, Camarines Norte, Camarines Sur, Catanduanes, bayan ng San Fernando sa Masbate at Sorsogon. Kabilang din dyan ang Tagkawayan sa Quezon Province. 12 bayan naman sa Eastern Samar ang nasa state of calamity. Dahil dyan, magagamit na ng mga LGU ang kanilang calamity funds para mapabilis ang pagbibigay ng ayuda. Nagpatupad na rin ng price freeze sa mga pangunahing bilihin sa mga lugar na nasa state of calamity. Showbiz, eto na nga! Mga kapatid, showbiz balita naman po tayo. Eto na nga, nasurpresa ang fans nang i-anunsyo ni Derek Ramsey na isinilang na ang anak nila ng misis na si Ellen Adarna. Sa Instagram, looking like very happy ang misis ni Derek na si Ellen habang karga ang kanilang bagong silang na baby. Kasama pa ang kanyang stepson na si Elias. Sabi lang po dito ni Derek, "My world keeps getting better and better." Hashtag House of Dragons. Hindi pa nila ni-reveal ang gender ng kanilang anak. Bago po ito, ilang buwan na ring usap-usapang buntis si Ellen. Makailang beses na ring itinanggihan ni Derek. Last year lang nang ibahagi po sa atin ni Derek sa isang interview na nakunan noon si Ellen. Eto pa nga, napawaw ang marami sa paunang patikim sa much-awaited grandest movie of the year at MMFF entry na The Kingdom. Sa teaser na yan, ipinakilala na ang kaharian ng kalayaan, pati na rin po ang mga Malaya. Tampok sa nakaka-goosebumps na pelikula ang mga naglalakihang bituin tulad ni Sue Ramirez, Sid Lucero at Christine Reyes. Ito rin ang kauna-unahang pagsasama ng superstars sa sina Bossing Vic Soto at Piolo Pascual. Iikot po ang kwento ng The Kingdom sa bansang Pilipinas na hindi nasakop ng kahit na anong dayuhan. Abangan ang The Kingdom sa MMFF sa December 25.
Susunod, 4 na magkakamag-anak patay sa landslide sa Catanduanes. Mga turista pinayuhang huwag munang umakyat ng Baguio City dahil sa bagyong Christine. At NAIA Terminal 1, walang malinis na supply ng tubig. Yan at iba pa sa pagbabalik ng Frontline Pilipinas. Mga kapatid, Julius Babaw po. Nasa Middle East o sa amang dako ka ng mundo, manatiling may alam at may pakialam sa mga may init na balita dito sa ating bansa. Simulan po natin ang bawat araw sa tuloy-tuloy na balitaan sa Frontline. Mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5. Ngayong gabi bubuhos ang malakas na ulan sa Baguio, kaya ang Baguio LGU binabantayan ng landslide-prone areas sa lungsod. Live mula sa Baguio, nasa Frontline balitang yan, si JC Cosico. JC, kumusta ang sitwasyon dyan? Jiggy, gumuho nga itong lupa sa isang construction site dito ngayon sa Celestial Village sa Baguio City. Sa ngayon nga ay nilagyan na nga ng police line at tolda ito ang guho para nga hindi na lumala pa yung sitwasyon. Thankfully there are no victims nga matapos nga itong insidente at sa gitna pa rin nga yan na walang patid na pag-ulan dito sa Baguio City. Pabugso-bugsong ulan na may kasamang hangin. Ang mga sanga ng puno sa Session Road tila sumasayaw na rin. Ganito ang sitwasyon sa Baguio City. Lalo pang lumakas ang hangin at ulan ng mag-umaga. Nabalot din ng hamog ang ilang parte ng lungsod. Halos lipa rin na rin ang payong ng lalaking yan. Ang Burnham Park na kadalasang matao tuwing umaga, heto't tahimik. Sabi ni Baguio City Mayor Benjamin Magalong, kaninang madaling araw nila inasahang bubuhos ang malakas na ulang dala ng bagyong Christine. Pero di raw yan nangyari. Yung expected natin na talagang lakas ng bagyo, lakas ng amount of rainfall, pati hangin dito sa Luzon area. Ang laking bagay kasi yung epekto ng ating mga mountain ranges. Sa kabila nito, hindi raw magpapakampante ang LGU, lalo't ngayong gabi hanggang bukas ng umaga, posibleng ulanin ng husto ang lungsod base sa forecast. Binisita rin ni Mayor Magalong ang barangay Lower Quirino Hill, isa sa mga landslide-prone barangay sa Baguio. Tinakpan muna ng tarapal at gulong ang lugar na dating nagka-landslide para hindi na sumipsip ng tubig at lalong gumuho. Nasa tuktok din kasi nito ang ilang bahay pati na ang barangay hall. Handa raw ang mga residenteng lumikas, pero ang ilan hindi raw muna iiwan na kanilang mga bahay. Hindi pa naman malakas yung ulan. Pag malakas na talagang worst na kami. Tinututukan din ng LGU ang City Camp Lagoon sa barangay Lower Rockwari dahil sa posibleng pag-apaw na maaaring magdulot ng pagbaha. Sa Mountain Province, pinasok na rin ng baha ang eskwelahan, barangay hall at health station sa barangay Bunot. Ipinag-utos na ang forced evacuation sa mga apektadong residente doon. Isinara naman ang bahaging ito ng kalsada sa harang Banawal na Tonin, habang isang linya lang ng kalsada ang nadaraanan sa Mountain Province, Cagayan via Tabuk and Rile Road. Nag-collapse na rin ang bahagi ng pader sa Checo River sa Samoki Bontoc dahil sa malakas na agos ng tubig. Jiggy, ayon naman sa LGU ay iwasan po yung pagbiyahe ngayong gabi para sa kaligtasan ng lahat. Balik sa inyo. Maraming salamat JC Cosico at ingat kayo dyan. Susunod, NAIA Terminal 1 nawalan ng tubig dahil sa nasirang linya. Tutok lang mga kapatid, magbabalik pa rin ang Frontline Pilipinas. Mga kapatid, Jiggy Manikad po, nasa Middle East o saan mang dako ka ng mundo, manatiling may alam at may pakialam sa mga mainit na balita dito sa ating bansa. Simulan natin ang bawat araw sa tuloy-tuloy na balitaan sa Frontline. Mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5.
Kanya-kanyang diskarte muna ang ilang empleyado ng NAIA Terminal 1 para makakuha ng tubig na panlinis sa paliparan. Nasira kasi ang linya ng tubig sa buong terminal at hindi pa maayos dahil sa bagyo. Nasa frontline ng balitang niya, si Gary De Leon. Imbes na maleta, iba't ibang container gaya ng mga drum ang karga ng mga trolley sa NAIA Terminal 1. Tila balde ang mga utility employee ng paliparan para mag-igib ng tubig mula sa fire truck. Kahapon pa raw kasi walang supply ng tubig sa Terminal 1. Sabi ng mga ilang tauhan dito sa NAIA Terminal 1, nagkaroon daw ng leak ng linya ng kanilang tubig, kaya pansamantalang isinarado muna ito para sana i-repair. Yun nga lang, inabot ng bagyo, kaya medyo bumagal yung pagpaparepair nito at kinakailangan muna mag-igib ng tubig yung kanilang mga tauhan. Dagdag trabaho sa utility personnel ang pag-iigib at pag-iimbak ng tubig. Pero no choice sila para mapanatiling malinis ang 60 palikuran sa Terminal 1. Mayroon pong na-assign dito na taga-igib sila. May mga diskarte naman po kami, sir. Dinadamihan namin ng tubig, ay sabon. Tsaka yung chlorine inano sa tubig, parang hindi masyado Problemado rin sa tubig ang mga tindahan ng pagkain at mga concessionaire. Sinubukan namin kunan ng pahayag ang media affairs ng Terminal 1. Pero ang inabutan namin, mga empleyadong nagliligpit na ng mga gamit. Sinubukan pa namin hinga ng pahayag ang bagong pamunuan ng terminal. Sa kabila naman ng aberya ay tuloy ang operasyon ng Terminal 1. Nagbabalita mula sa frontline, Gary De Leon, News 5. Mga kapatid, Jiggy Manikad po, nasa Middle East o saan mang dako ka ng mundo manatiling may alam at may pakialam sa mga mainit na balita dito sa ating bansa. Simulan natin ang bawat araw sa tuloy-tuloy na balitaan sa Frontline. Mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5. Patay sa landslide ang magkakamag-anak kabilang ang 3 batang magkakapatid sa Caramoran, Catanduanes. Ang mga biktima natutulog ng bagsakan ng gumuhong lupa ang kanilang bahay. Nasa frontline ng balitang yan, si Brian Basa. Inihiga ang labi ng 4 na magkakaanak na ito sa Caramoran, Catanduanes. Isa-isa silang hinawakan ng kanilang mga magulang habang nagluluksa. Nasawi sila matapos tabunan ng gumuhong lupa ang kanilang bahay sa kasagsagan ng hagupit ng Bagyong Christine. Batay sa ulat, pasado alas 5 ng umaga kahapon nang magka-landslide sa Sitio 80. Binagsakan niya ng bahay habang natutulog ang pamilya. Kabilang sa mga nasawi ang 3 magkakapatid na sina Iza Aguirre, 8 taong gulang, Alvin, 4 na taong gulang, at ang 1-year-old nilang nakababatang kapatid na si Princess. Patay rin ang 22 anyos nilang pinsang si Lodelin Dasilio. Naiwan ang 4 sa bahay habang nagtatrabaho ang ina ng magkakapatid sa Quezon City bilang kasambahay. Nagbabalita mula sa Frontline, Brian Basa, News 5. Patuloy ang paglilikas sa mga residente sa Lawag City at Tuguegarao, partikular sa mga lugar na malapit sa mga ilog na pinangangambang umapaw dahil sa ulang dala ng Bagyong Christine. Live mula sa Lawag City, nasa frontline balitang yan, si Brian Castillo. Brian, kumusta ang sitwasyon dyan? Jiggy, malayo sa inaasahang sitwasyon at lagay ng panahon yung aming naranasan ngayong araw dito sa Ilocos Norte. Gayunpaman, maraming pamilya pa rin yung kinailangang ilikas dahil sa banta ng Bagyong Christine. Mistulang ghost town ang Lawag City. Walang tao sa kalye at sarado ang karamihan ng mga establishmento. Pati palengke, walang mamimili. Kagabi, nag-abiso ang lokal na pamahalaan na mas mararamdaman ngayong araw ang epekto ng Bagyong Christine. Pero pabugso-bugso lang ang ulan sa buong maghapon na sinasabayan ng malakas na hangin. We tried to make sure that everything was under control and inshallah, God willing, everything was fine. Pero sa ilang coastal area sa Lawag,
mas kita ang nakaambang panganib. Pinangangambahan ang posibleng pagtaas ng tubig ng Padsan River. Catch basin kasi ang lawag, kaya dito bumabagsak ang mga tubig sa mga karatig na lugar. Nasira ang malaking bahagi ng diking ito ng manalasa ang bagyong Julian noong nakaraang buwan. Ngayon, mahigpit itong binabantayan sa pangambang muling aapaw ang Padsan River kung magpapatuloy ang malakas na buhos ng ulan. Inilikas na kagabi ang nasa 100 pamilya. Si Vermark, isinama rin ang mga alagang aso. Naawa rin po ako sir pag naiwan yung mga yan Kasi baka malunod pag lumaki yung tubig, parang anak na rin sir. Sa katabing probinsya, patuloy ang pag-apaw ng Ilog Cagayan matapos ang 2 araw na naranasang pag-ulan. Sa huling tala ng Tuguegarao City Command Center, aabot na ngayon sa 9.5 meters ang level ng tubig sa Bunton Bridge. Inilikas na ang ilang residente malapit sa ilog, pati ang mga nakatira sa mababang lugar. Jiggy, bagamat sa ngayon ay maayos pa yung sitwasyon dito sa Ilocos Norte kung ikukumpara doon sa ibang mga apektadong lugar, hindi pa raw dapat maging kampante ang publiko dahil posibleng magkaroon pa ng epekto ang bagyo habang hindi pa tuloy nakakalabas sa bansa. Jiggy? Maraming salamat Brian Castillo at ingat kayo dyan. Inakyat na sa first alarm ang Marikina River, kasabayan ng patuloy na pagtaas ng level ng tubig. Live mula sa Marikina, nasa frontline ng balitang yan, si Brian Basa. Brian, pinapalikas na ba ang mga residente dyan? Sa pilitan na Cheryl ang paglilikas doon sa mga barangay na bahain. 4 na barangay yan na i-point out o yung binanggit ni Marikina Mayor Marcy Chodoro. Pero sa ibang bahagi o sa natitirang bahagi ng Marikina City, ready to evacuate na dapat ang mga residente dahil nga first alarm na ang Marikina River. At sa mga oras na ito, napakalakas ng ulan, umaangge, kasabay nito ang hampas ng hangin. Sa likod ko ang Marikina River, lampas 15 meters na ang antas ng tubig dito, malakas pa ang agos. Kaya pasado 3:00 ng hapon pa lang kanina, lubog na yung Marikina River Park na nasa tabi ng ilog. At malakas, tulad na nabanggit ko, malakas yung agos kasi nga yung ulan na nanggagaling sa upstream communities o yung matataas na lugar sa tabi ng Marikina, ang tapo nito sa Marikina River. Kaya dito ang talagang daloy nito at ito yung nagdudulot ng pag-apaw ng tubig, yung pagbaha dito sa lungsod. At kasabay niyan, para ipag-ibayuhin ang pag-iingat, minabuti ng Marikina City Government kanina na magpatupad ng preemptive evacuation sa 4 na barangay. Ito yung Malanday, Nangka, Tumana at Tanyong. Tulad nga doon ng sinabi ko kanina, malakas yung ulan at hanggang ngayon nararanasan pa rin natin ito. Kaya bilang paghahanda rin sa pagtanggap sa mga magsisilikas, dinoble na ng Marikina City Government ang bilang ng evacuation centers. Higit 50 na ito sa buong lungsod at round the clock ang pagbabantay ng ating mga otoridad. Narito ang pahayag ni Marikina City Mayor Marcy Chodoro. Napakalawak ng sakop ng bagyong Christine. Ito yung kakaibahan tulad dun sa mga nakaraang bagyong dumaan dito. Maring malakas, ngunit nakatutok lamang. Maring mahinang ulan, umaambon lamang pero napakalakas ng agos ng tubig. Ibig sabihin, nanggagaling ito sa upstream communities. At bukod dyan, suspendido pa rin lahat ng klase, face-to-face man o online, asynchronous, sa lahat ng antas sa pampubliko at pampribadong paaralan sa Marikina City. Bukas, balik sa inyo. Maraming salamat, Brian Basa. Lubog sa baha ang ilang kalsada sa Binyan dahil sa pag-apaw ng ilog. At live mula sa Binyan, Laguna. Nasa frontline ng balitang yan si Gary De Leon. Gary, kumusta ang sitwasyon dyan? Julie, sa ngayon, lubog nga yung mga kalsada dito sa Binyan, Laguna. Dulot nga ng maghapong pag-uulan dahil sa Typhoon Christine. At ang naging dahilan niyan ay yung pag-apaw ng mga ilog. Nung una ay naging gutter deep nga yung mga tubig dito, pero ngayong mga oras na to ay umaabot na hanggang binti. Partikular na nag-overflow ay yung ilog dun sa may Evangelista Bridge. Ang nangyari kasi rito ay umagos ng malakas ng tubig at umabot hanggang tuhod.
Mabuti na nga lang, yung lugar naman na daanan mula Binyan going to San Pedro City ay passable naman sa mga kababayan nating motorista. No? Sa ngayon, medyo mataas na rin ang tubig dito at ilan sa mga tinitingnan dito ng CDRMO ay ang kanilang pagre-rescue kung sakasakali magpaparescue na yung mga kababayan natin dito sa Binyan, Laguna dahil sa patuloy na pagtaas ng tubig. Yung LGU naman ay naghahanda na ngayong magdamag sa maaaring mangyari kung magpapatuloy yung pag-uulan at ang mangyayari ay magre-rescue rin sila o magpapadala na mapangunahing tulong, partikular sa mga barangay na kanilang tinitingnan na maaaring lumubog na sa baha. Julius. Maraming salamat, Gary De Leon. Mula umaga hanggang gabi, bahang-baha sa Camarines Sur. Maraming sasakyan ng stranded at naranasan ko mismo yan kasama ang News 5 team. Narito po ang aking report. Madilim ang paligid at mataas na baha. Ganyan ang sumalubong kagabi sa aming team pagpasok namin sa bayan ng Milaor, Camarines Sur. Papunta sana kami sa Naga pero walang tigil ang ulan kaya patuloy ang pagtaas ng tubig. Bukod sa amin, marami pang sasakyan ng stranded. Wala na ring kuryente. Pansamantalang nakisilong ang aming team sa tindahan ni Aling Chona. Nakausap ko siya at kwento niya ang epekto ng bagyo sa kanyang kabuhayan. Nalunod ang kanyang 8 kambing at 20 manok. Gayunman, natunghayan namin ang bayanihan sa kabila ng nararanasang dilubyo. Sa loob din ng bahay ni Aling Chona ay mga nakikituloy ring kapitbahay. Ay, nagluto po kami. Stranded? Ngayon lang po kami. Ngayon lang. Paano yun? Binibigyan niyo silang pagkain? So, nagpapaluto sila? Patunay na kahit pinadadapa tayo ng kalamidad, nabubuhay naman ang diwa ng pagtutulungan. Pahirapan ang paghahatid ng tulong sa Naga City dahil baha ang mga kalsada. Pati nga Philippine Red Cross, stranded na rin. Nasa frontline ng balitang yan, si Ian Suyu. Kasama ang mga tauhan ng Philippine Red Cross, bumiyahe kami mula sa kanilang headquarters sa EDSA Mandaluyong patungo sa Bicol. Target ng rescue team na makarating sa Naga City. Pagdating sa Lopez, Quezon, pansamantala kaming na-stranded dahil sa abot dibdib na baha. Kinailangan naming sumakay ng truck dahil ito lamang ang may kakayahang tumawid sa lugar. Nang makarating kaming Camarines Sur, dito na tumambad ang mas mahabang pila ng mga stranded na bus at truck. Mula yan sa Pamplona hanggang sa San Fernando na may 4 na kilometro ang haba. Si Mirasol na dadalaw sana sa kanyang mga anak, 2 araw ng stranded. Wala na po kaming budget. Wala na din wala din pagkain. May nagbibigay naman po. Pamilya din po namin nag-aalala din ang mapunta. Si Romel naman, dismayado dahil sa naging epekto ng pagbaha. Paano ba kami makatawid kasi wala Pamilya ko naghintay sa akin pa uwi sa sa may ugop. Ngayon dito pa ako. Dahil sa pagbaha, pati ang aming team ay hindi makatawid sa Naga. Mga kapatid, nandito tayo ngayon sa munisipalidad ng San Fernando dito sa Camarines Sur. 15 minutes away na lang ito sa Naga City, dyan sa kabilang ibayo. Yun nga lang, dahil sa matinding epekto ng bagyong Christine, kung makikita nyo naman parang dagat na yung lawak ng baha, kaya namang problema tuloy sila sa transportasyon. Ang Philippine Red Cross na may dalang amphibious vehicle at mga rubber boats na gagamitin sana sa kanilang rescue operations, hindi rin makadaan papunta sa Naga. Gagamitin ang mga ito para sagipin ang mga residente na natrap sa kani-kanilang mga bahay. Pero sa kabila ng dami ng mga stranded, prioridad pa rin daw ng Red Cross na unahin ang mga natrap. Sa ngayon, inaayos na nila ang kanilang mga plano para sa gagawing relief at rescue operations. Posibleng magsimula ito ngayong gabi o bukas ng madaling araw. Nagbabalita mula sa frontline, Ian Suli, News 5. Nawawala naman ang isang binata sa Lapu-Lapu City matapos lumangoy sa dagat sa kasagsagan ng bagyong Christine. Sinubukan siyang sagipin ang kanyang nobya pero tinangay ng alon ang lalaki. Nasa frontline ng balitang yan si John Aroa. Hindi mahinto sa kakaiyak ang dalagitang ito matapos mauwi sa trahedya ang masaya sanang date nila ng kanyang nobyo.
Pumunta sila sa Dalampasigan sa barangay Punta Inganyo sa Lapu-Lapu City sa gitna ng pananalasa ng bagyong Christine. Pero ang 15 anyos na si Clinton bigla raw tumalon sa dagat para lumangoy. Tinangay siya ng malakas na alon. Tumalon din ang kanyang nobya para sana sagipin si Clinton. Nakakapit pa sila sa bato habang magkahawak kamay. Pero nang humampas na ang malaking alon, nabitawan na ng dalagita ang binata. Hanggang ngayon, hindi pa rin nakikita si Clinton. Ay, ano mo ba na kuan ang love kay babe di ta mga ligo niya ni ambak mo na ang kuan ni ambak mo daw ang lucky daw niya. Ni mo na uyab tabang babe tabang. Agad namang dumating ang rescue team sa lugar. May mga professional diver ding tumulong sa paghahanap. Pero malaking hamon daw sa kanila ang malakas na alon. Oh, lisod tayo, di madaha, di sagun saon yun, di ko na, kay ikaw may papasok noon. Gusto gan ang last yun, di madaha, yung bato, usap-usap. Lampas isang araw na, hindi pa rin nakikita si Clinton. Pangamba ng ilan, baka tinangay siya ng dagat papuntang Liloan o Leyte. Umaasa naman ang ina ni Clinton na makakauwi pa rin ng buhay ang kanyang anak. Nagbabalita mula sa frontline, Jan Arua, News 5. Ninakawan ng kiniladkad pa ang isang babae sa Madurai City sa India. Masdan na mag-asawang mag-angkas sa motor na uminto sa tapat ng kanilang bahay. Maya-maya may dumating na isa pang riding in tandem. Isa sa kanila mabilis na hinablot ang kwintas ng babae saka humarurot ng takbo. Pero dahil hindi napigtas agad ang alahas, ilang metro pang nakaladkad ang biktima. Sinubukan namang habulin ng mister ng biktima ang kanyang asawa para tulungan. Pero pati siya nasubsob sa bilis ng pangyari. Nakatakas sa makawatan, tangay ang kalahati ng gintong kwintas. Sa India pa rin, nauwi sa trahedya ang pakikipaglaro sa aso ng isang lalaki. Patay siya matapos mahulog mula sa gusali. Sa kuha ng CCTV, makikitang nakikipaghabulan pa ang lalaki sa pasilyo ng gusali. Makalipas ang ilang minuto, bumalik ang tumatakbong aso saka biglang kumanan. Pero ang lalaki hindi na nakahinto sa pagtakbo. Nagdire-diretso siya sa bintana at nahulog mula sa 3rd floor ng gusali. Dead on the spot ang lalaki. I-donate ng PBA sa mga nasalanta ng Bagyong Christine ang lahat ng kikitain ng Game 1 ng Governor's Cup Finals. Inanunsyo yan ng Liga sa isang press conference kanina. Idadaan ng PBA ang donation sa Alagang Kapatid Foundation. Sa linggo na magsisimula ang tapatan ng Barangay Ginebra, San Miguel at TNT Tropang Giga. Dito tayo preparing for Sunday's game and them, they're there preparing kung may matitirahan sila, may makakain pa. So, pagdasal na lang natin sila. So, kung sino pang gusto mga ibang tumulong, nananawagan po ako na sana tulungan natin ating mga kapatid. Mga kapatid, isa pang paboritong pampainit kapag tag-ulan ang sopas. Ito pong malinamnam na sopas, hango sa literal na Kastilang salita na soup na sopa. Pero Espanyol man ang pangalan, sinasabi namang impluensya po ito ng mga Amerikano sa atin noong 1900s. Pinoy take natin ito sa kanilang American Chicken Noodle Soup. Ang kaibahan lang, iyong sopas natin, mas creamy ang broth. Dahil naman yan sa paggamit ng evaporated milk sa sabaw. Bukod po dyan, marami itong sahog na gulay tulad na lang ng repolyo, bell pepper, celery at carrots. Minsan pa nga, may patatas at green peas. Isa pang nagpapaangat sa sopas natin, yung mga piraso ng mga hiniwang hotdog o sausage. Kompletong-kompleto, di lang pampainit, kundi panglamang tiyan na rin. Maraming sustansya, mayaman din at Pinoy na Pinoy ang lasa. Kaya naman madalas, patok itong pang-agahan, pagkain kapag may sakit at instant comfort food na rin kapag malamig ang panahon. Ang ating Pinoy sopas, isa lang po sa napakarami nating pagkain Pilipino na tulad ng K-Alaman ay nagbibigay ng ambag sa ating kultura at kalusugan. Napatunay na K-Yamanan. K-Okay.
Mga kapatid, Cheryl Cosim po. Nasa Estados Unidos, Canada o saan mang dako ka ng mundo, manatiling may alam at may pakialam sa mga mainit na balita dito sa ating bansa. Simulan natin ang bawat araw sa tuloy-tuloy na balitaan sa Frontline. Mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5. Hindi bababa sa 10 ang patay sa pananalasa ng Bagyong Christine sa bansa. Pangamba ng mga otoridad, dadami yan habang hindi patuluyang lumalayo ang bagyo. Nasa frontline ng balitang yan, si Maricel Halili. Isa-isa nang pumapasok ang mga datos ng mga nasawi sa pananalasa ng Bagyong Christine. Sa tala ng Office of the Civil Defense, umakyat na sa 10 ang patay sa bagyo. Bukod pa riyan, yung mga kailangan pang i-verify. Yung sa 10 pong reported dead ay sa La Union, sa Quezon, sa Albay, sa Naga, sa Catanduanes at saka sa Masbate po. Aminado ang OCD na marami pang lugar ang hindi napapasok dahil sa tindi ng baha. Pero sabi ng Department of Social Welfare and Development o DSWD, may mga naka-preposition na silang food packs sa mga lugar na binagyo. Tutulong din daw sila sa rehabilitasyon ng mga nawalan ng bahay. Once mapasok na ng mga residente yung kanilang mga bahay, papasok ulit ang DSWD to extend financial assistance. Tiniyak din ng National Power Corporation na napukor na mababawasan na ang pagbaha sa mga lugar na malapit sa mga dam dahil bago na ang patakaran nila sa pagpapakawala ng tubig. We release water ng hindi pa puno yung ating dam, kaya pagdating po ng malaking ulan, hindi na po katulad dati na malaki rin po yung marirelease natin para to avoid yung pag-apaw ng ating dam. Sa ngayon, mas tutok daw muna ang gobyerno sa rescue operation. Nagbabalita mula sa Frontline, Maricel Halili, News 5. Hindi rin nakaligtas ang probinsya ng Quezon sa bahang dinulot ng Bagyong Christine. Nasa frontline ng balitang yan si John Aroa. Gamit ang truck ng Philippine Army, tulong-tulong ang mga otoridad sa paglikas ng mga stranded na residente. Kinailangan nilang makatawid sa kabilang bahagi ng kalsada sa barangay Layang Kanda sa Lopez, Quezon. Hindi kasi madaanan ng kalsada dahil sa malakas na ulan. Naka-rescue boat na rin ang mga magsasagip ng mga stranded na residente sa barangay Tanag Ilaya. Inilikas din ng mga rescuer ang natrap na asong ito, pati na ang amo niyang senior citizen. Kita sa video kung paano nalubog sa baha ang kanilang bahay. Halos bubong na lang din ang makita sa bahay na ito dahil sa baha. Umapaw na rin ang ilog na ito sa barangay 5 sa Lucena City, bunsod pa rin ng malakas na ulan. Halos di na makita ang tulay na yan sa barangay San Jose sa Chaong, Quezon, matapos umapaw ang ilog. Sa Mahayhay, Laguna naman, isang bahay ang nabagsakan ng malaking puno dahil sa lakas ng hangin at ulan. Maswerteng walang nasugatan sa insidente. Nagbabalita mula sa Frontline, John Aroa, News 5. Dahil pa rin sa Bagyong Christine, halos 400,000 na bahay ang nawalan ng supply ng kuryente. Naranasan ng power outage sa ilang lugar sa Metro Manila at Calabarzon. Ayon sa Meralco, dahil yan sa mga nabuwal na mga puno at poste. Base sa huling update ng Meralco, nasa 389,000 pang customers ang apektado pa rin ng power outage. We will be working non-stop. We have been working actually non-stop to restore power at the soonest possible time. Si Meralco Chairman Manny V. Pangilinan ay chairman din ng TV5. Nakahanda na ang mga ayudang ibibigay ng DSWD sa mga nasalanta ng Bagyong Christine. Kabilang dyan ang mga water filter na makakatulong sa pagsasala ng tubig sa panahon. Yan ang frontline report ni Laila Pangilinan. 100 pirasong filtration kit ang ipamamahagi ng Department of Social Welfare and Development sa mga taga Bicol na nasa evacuation centers. Magagamit ang filtration kit para masala ang tubig at masigurong may malinis na maiinom ang mga residente. Yung tubig po ay napaka-importante, especially sa may flooding incident tayo na contaminated yung water natin. Kaya raw nitong salain ang 1,200 na litro ng tubig o nasa 317 galon ng tubig sa loob ng isang araw. Ganito ang itsura ng filtration kit na ipinamamahagi ng DSWD sa mga evacuation center. Kasama ng balding ito, i-assemble natin yung filtration kit dito at ready to use na agad. Ngayon, subukin naman natin. Nilagyan na po namin ito ng tubig ulan at gumagana ba? Ayan. Napapansin ninyo, mabagal lang yung pagpatak
sa filtration system para masiguro na salang-sala yung ating tubig ulan. Tikman naman natin kung pasado yung lasa. Ayos. Approve. Kapag malinis ang tubig, ligtas sa mga sakit gaya ng salmonella at cholera. Inihanda na rin ngayon ng DSWD ang mga ready-to-eat food box na ipamamahagi sa mga stranded na pasahero sa Pantalan. Nakipagtulungan din sila sa iba pang ahensya ng gobyerno para masiguro na may nutrisyon ang mga ayudang ipapamahagi. Nagbabalita mula sa Frontline, Laila Pangilinan, News 5. Biyahing Bicol ngayong gabi ang Alagang Kapatid para magbigay ng tulong sa mga apektado roon. Pero bago niyan, ilang residente na sa Isabela ang binisita ng foundation. Nagbabalik si Laila Pangilinan. Sa gitna ng malamig na panahon at sa malakas na buhos ng ulan, nagbigay ngiti sa mga evacuees sa Dinapige, Isabela ang mainit na arroz caldo. Nananatili sa Dinapige Elementary School at Dinapige National High School ang mga inilikas na residente sa Bagyong Christine. Katuwang ng Alagang Kapatid Foundation sa pamamahagi ng tulong ang Kabalikat Civicom. 2 truck ng ayuda ang parating sa Bicol Region mamayang gabi. Mula sa pagkain, hygiene kits, hanggang sa mga flashlights, ready to serve ang Alagang Kapatid at ng iba pang pribadong partners. Bukas ang Alagang Kapatid Foundation na tumanggap ng tulong para sa mga apektado ng Bagyong Christine. Maaaring magpadala ng inyong mga donasyon sa bank accounts ng Alagang Kapatid Foundation sa BDO, Metrobank at BPI. Pwede rin pong magpadala ng tulong sa pag-scan ng aming Maya QR code na makikita nyo rin sa inyong screen. Sama-sama tayo sa pagbangon, mga kapatid. Nagbabalita mula sa Frontline, Laila Pangilinan, News 5. At dahil pa rin po sa Bagyong Christine, wala pa ring pasok bukas sa ilang lugar sa bansa. Suspended na po all levels ang public and private sa Caloocan, Las Piñas, Manila, Marikina, Muntinlupa, Parañaque at Pasig. Wala na rin pasok sa Ilocos Sur, La Union, Pangasinan at Dagupan City. Masama pa rin ang panahon sa Cagayan Valley kaya suspended din sa Tuguegarao City, gayon din sa Etiague sa Isabela. Nag-anunsyo na rin ng class suspension sa Bulacan, Olongapo City, Nueva Ecija at Concepcion Tarlac. Wala rin pasok sa Calaca at Lipa City sa Batangas, habang buong lalawigan naman ng Cavite at Laguna ang suspended na rin. Buong Albay naman ang walang pasok bukas sa Bicol Region. Tayo. At mga kapatid, mag-ingat po tayo. Patuloy na magdudulot ng pag-ulan po ang Bagyong Christine. At may isa pa nga tayong binabantayan na bago na naman sa may Pacific Ocean, and sometime next week ay posible pong pumasok sa Philippine Area of Responsibility. Kaya magdoble ingat po tayo. Mga kapatid, 62 days na lang. Pasko na. At yan ang mga balita at impormasyong dapat nyo malaman sa araw na ito. Mga balita para sa may alam at may pakela. Kami ang inyong mga kasangga sa Frontline Pilipinas. Mga kapatid, Cheryl Cosim po. Nasa Estados Unidos, Canada o saan man dako ka ng mundo, manatiling may alam at may pakialam sa mga maiinit na balita dito sa ating bansa. Simulan natin ang bawat araw sa tuloy-tuloy na balitaan sa Frontline. Mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5.